So, yun. Yung item 1 is equivalent to 500. Tapos yung item, ay yung quantity 2, ay yung quantity 1 niya is 3. So, gagawin mo dyan, 500 times 3, which is yung nilagay mo dito. Para maging 1.5 siya. Tapos yung equivalent mo ng, ng item 2, kaya double ang item 2 kasi nga, may decimal siya, 200.75. Ang quantity niya is dalawa. So, 401.50. Solving niya dito. Tapos dito naman, yung item 3 is 50 divided by I times 3. So, 150. Tapos dito naman mangyayari dito, ito total mong tatlo, yan o. 1.5 times 400 ay plus 401.50 plus 150. So, yan yung total niya is 251.5. Then, dito naman, dineclare mo yung char, which is yung credit card, tapos debit card. So, ang gagawin naman yung discount na 10%, yan, 10 lang, tapos tax rate is 12. Para maging percent yan, so total discount, 10 divided by 100 para maging 0.1. Tapos, times sa total ito. Para makuha naman yung total discount niya, total minus total discount, which is na yung lumabas, 1,846.35. Tapos, para makuha naman yung tax rate, sabi, diba, sabi doon sa Word, ay sa binigay na papel, bago mo makalculate yung tax rate, dapat nakuha mo na yung total discount. So, tax rate is 12, yan, divided by 100, tapos total discount 2, yung nakuha natin itong 80.46. Alam mo, bas is 200 plus yung natin, yung 200 plus yung tax. So, gagawin mo naman is, yung total discount 2 ito, tapos plus na total tax rate, para makuha mo yung total tax rate 2. Yan. Yan yung lalabas, 2067.912. Then, yan. Ito naman yung piprint mo na siya. Sabi naman dun sa yung sa string, dapat naka-variable data type siya. So, yan. Yan. Ginawa ko siyang variable data type para dito. Thank you lang ilalagay ko, which is automatic ng ganito. Pag-print mo na, tiyarang! Okay na. Finish. Ganun lang.